Round 2 sa playoff sa pagitan ng Pacers at Bucks. Inupset nung nakaraang taon ng Indiana yung Milwaukee dahil hindi naglaro si Giannis nang magkaroon siya ng injury. Kaya ang naiwan nun si Chris Middleton at Damian Lillard. Division rival din kasi yung dalawang teams. Tinalo ng Bucks ang Indiana 3-1 sa regular season series. May average pa ang Bucks noon na 122 points per game kontra sa Indiana na meron lamang 115. Kaya nasa plus 7 ang Pacers kontra sa Bucks. Ang top 3 scorer ng Pacers, si Haliburton, si Piolo Pascal at si Benedict Mathurin, may combine silang 55 points per game. Sa Bucks naman, merong 70 points per game sina Kuzma, Dame at Giannis. Dati sila yung may pinakamataas na trio sa points per game. Dati yun. Ang Milwaukee din ang number 1 team pagdating sa 3-point field goal percentage. Number 4 naman sa field goal. Ang Indiana number 9 sa 3 points, pangatlo naman sila sa field goal percentage. Parehas din silang out-rebounded na mga teams na nakakalaban nila. Wala si Damian Lillard dahil sa injury. Hindi pa sigurado kung makakapaglaro siya versus Pacers series. Ang usual timeline para sa blood clot nasa 6 months. Pero minamadali ng Bucks na makapaglaro agad si Dame. Base kay Sham, medical clearance na lang ang iniintay kay Lillard para makapaglaro at umabot pa ng series. Malaki kasi mawawala sa Milwaukee Bucks dahil hindi makakalaro sa ngayon si Damian Lillard. At posible pa nga mas lumala yun kapag natalo sila dito sa series versus Pacers. Parang dehado agad doon ang Milwaukee Bucks kung titingnan dahil mawawala sa kanila yung 25 points, 4 rebounds, 7 assists at 1.2 steals per game ni Damian Lillard na mayroon pang 44 and 37%. Pero si Giannis, sa stats niya sa nakaraan 2 taon or last 9 games niya, nag-a-average siya versus Pacers ng 36 points, 12 rebounds at 6 assists per game. Meron siyang record nga lang na 3-6 sa last game na yon versus dito sa Indiana. Nakakakuha siya ng mataas na stats kapag kalaban yung Indiana Pacers. Pero may player din sa Pacers na bumababa ang average kapag kalaban niya si Giannis. Ito si Piolo Pascal Siakam. Last season, nag-average siya ng 21 points, 8 rebounds, 3 assists per game. Pero kapag kalabang kasi niya si Giannis, bumabagsak ang kanyang average, 17 points, 6 rebounds at 3 assists per game. Mahilig kasi sa spicy P si Giannis. Bumabagsak din ang stats ni Haliburton. Ngayong season, 18 points, 3 rebounds at 9 assists per game. Pero sa last 10 games din na nakakalaban nitong si Haliburton si Giannis, nag-a-average lang siya ng 16 points, 5 rebounds at 9 assists per game. Stable pa rin naman yun. Ang advantage pa ng Pacers nun kontra Bucks ay pass break points. Dahil ang problema naman talaga ng Milwaukee, perimeter defender. Nag-a-average ang Pacers ng 17 points per game sa pass break, pero kapag kalaban nila ang Bucks, tumataas yun ng 24 points per game. Dahil walang Damian Lillard dito sa Bucks, ang backcourt combination nila hindi aabot ng 30 points per game. Samantalang sa Pacers may combine yun na 45 points at 15 assists per game. Lamang naman ang Bucks ng malaki sa frontcourt dahil may combine silang 72 points kina Giannis, Lopez, Kuzma at Tito Bobby. Sa Pacers naman hindi aabot ng 50 points per game. Based pa kay Doc Rivers, ang problema nila versus Pacers series yung magiging depensa ng Bucks. Wala si Lillard para sa scoring, pero nahati naman yon sa mga players nila, lalo na kay KPJ at dito kay Hollins. Ang napansin pa doon, mas tumaas ang defensive rating ng Bucks kapag wala si Damian Lillard. Kapag hindi kasi siya naglalaro, meron ang Milwaukee Bucks na defensive rating na 112. Pero kapag si Dame ay naglalaro, pumapatak sila ng 115. Dalawa kasi ang bentahe ng Milwaukee Bucks, 3-point shooting at yung defense nila. Lalo na ngayon na wala pa si Chris Middleton na kayang bumuhat sa Milwaukee Bucks kapag playoffs.